Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Capricorn for today. Kung na mensahe po ninyo ay Ace of Swords. Ayan. So, ano to? New ideas, new inspiration, new perspective ang maaring dumating sa inyo dito, Capricorn, ano? So, maaring ano to, yung mga bagong ideas na to, ang maaring maging susi, no? Para sa clarity, no? Na hinahanap ninyo. Maaring merong challenging situation dito si Capricorn na hinaharap or haharapin. At yung mga, ano na to, yung mga epiphanies na yan, new inspiration and new ideas, no? Yun ang magiging susi para makalabas ka sa sitwasyon na yan. And you are going to, be victorious sa pagharap sa challenge na to, kung ano man yan na sa buhay ninyo, no, Capricorn? Kaya, parang, it feels like you're going to use both sides of your brain dito, no? You're going to use your logical mind dito. You're also going to use your intuitive mind, no? So, balance, no? Kung ano man ang magiging decision ninyo dito, kung ano man kung paano ninyo haharapin ang difficult situation kung meron man, no? You're going to use both of your brains. Kaya there will be balance dito, no? So, good luck to that. And you're going to start a new life dito kasi Ace ito. This is new beginning energy. Kaya, it feels like makakalabas kayo sa kung ano man ang difficult situation na pinagdadaanan ninyo. Kung meron man and you're going to have a new path dito. Merong magbubukas na new path dito para sa inyo, para kayo ay makapagsimula, no, ng bagong buhay. We have 6 of Pentacles. Ayan. So, whatever you need, no, dito sa sitwasyon na to, makukuha ninyo yan, no? There are going to be people that are helping you dito. Kung kailangan ninyo dito ng opinion, no? People are going to reach out to you, mag-i-initiate ng tulong sa inyo, advice, mga ganon. If you need money, there are money coming in din dito, no? There could also be windfall of money dito na parating. Maaari din na this is a bonus, komisyon na parating sa inyo, or maybe may mga kaibigan kayo, or kamag-anak, or people you know na maaaring magpaluwal sa inyo or makatulong sa inyo na mag-refer sa inyo to someone, no, na meron kayong mapagkukuhanan ng pera, no? Maaaring merong magbigay din dito sa inyo, may gift, no, na pera din sa inyo dito. Kaya kung ano yung kailangan ninyo dito, marireceive ninyo, makukuha ninyo, no? So, good luck. We have Queen of Pentacles energy. Napakaganda nito because this is a very prosperous and abundant energy. At the same time, this is also a nurturing energy, Capricorn. Kaya, unang-una, siguro pagdating sa pera, sa pangangailangan ninyo dito sa 6 of Pentacles energy, makukuha talaga ninyo yan. Mahahanapan ninyo ng source ang pera na yan, no? There could be financial opportunities na parating sa inyo dito. Maaring may bagong job offer, maaring may offer kayo for unexpected income, racket, ganon. This is also a very nurturing energy, Capricorn, kaya maaring siguro ang iba sa inyo may inaalagaan kayong parent or may inaalagaan kayong other member of the family, or siguro yung profession ninyo or yung trabaho ninyo could be a caregiving, no? Maaring ganun. Meron siguro kayong inaalagaan elders or meron kayong inaalagaan mga bata, you know, maaring ganun. It is also possible na nasa medical field kayo. Siguro nurse talaga kayo, doktor kayo, or maaring caregiver kayo talaga, yung ganon, ano? So, this is very, very noble job, no? Napaka ganda. Kailangan ninyo dito ng unconditional love para magawa ninyo yung pag-aalaga, no? Para magkaroon kayo ng
tibay ng dibdib, diba? You must have that unconditional love para sa mga inaalagaan ninyo. So, tingnan natin kung ano yung ganap. Nine of Pentacles, napakaganda. This is financial comfort. So, napakaganda ng inyong sitwasyon sa ngayon, Capricorn, pagdating sa pangkapirahang aspeto, no? Six of Pentacles, you're getting the support that you need pagdating sa pera. You have a lot of opportunities dito na parating, no? Maaaring bagong trabaho yan, bagong career, bagong business opportunity dito that is going to bring forth financial success sa buhay ninyo. And with the Nine of Pentacles, this is financial comfort, no? This is also prosperity and abundance na mai-experience nyo na talaga, no? Maaring ang iba sa inyo dito, parating pa lang siya. For others of you, maaring ini-enjoy nyo na siya. Ini-enjoy nyo na yung financial success na to. Ini-enjoy nyo na yung fruit of your labor dito. As in, meron na kayong financial comfort na nararanasan sa ngayon. So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. So, tingnan natin kung ano yung final message ni Capricorn for today. We have 0440, angel number 0440, the gut feeling. Ayan, so listen to your gut, follow your gut, follow your intuition. Yun ang napakahalagang pakakatandaan ninyo sa ngayon, no? On how you're going to navigate your situation, okay? Because those are signal, no, sa inyo. Yung intuition ninyo is going to send you signal dito on how you're going to navigate your situation. So, thank you. Good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Virgo. Pauna mensahe ni Virgo ay temperance energy. This is about patience. This is about healing, you know. Kaya, maaring you need to be very patient sa ngayon. No? Maaring meron kayong sitwasyon wherein kailangan ninyo na mas palawakin ngayon ang inyong pag-iintindi, mas palawakin ngayon ang inyong pag-iisip, no? Wag kayong maglagay ng pressure sa sarili ninyo dito siguro, no? Yun ang napipick up ko din. And just be patient. Just allow the destiny to unfold, no? Organically. Yun na lang, no? Sumabay na lang kayo sa agos ng buhay. Okay? At lagi kayong makikinig sa iyong intuition dahil, you know, as you navigate your life sa ngayon, umasa kayo sa inyong intuition na dadalhin kayo nito kung saan kayo dapat, kung ano ang best para sa iyo, kung ano ang tama para sa iyo. Okay? Be patient, and also in terms of healing naman, maaring may mga sitwasyon kayo dito that is going to be healed na, no? Maaring emotional na kaganapan yan, maaring may mga dinadala kayo, emotional, maaring meron din kayong mga dito, maaring meron din kayong mga pinagdadaanang sakit-sakit sa pangangatawan, and maybe, you know, gagaling na kayo sa ngayon. Maybe there is going to be pagbabalik ng inyong physical strength dito, your vitality, yung ganon, no, Virgo? So, good luck sa inyo dyan. Makakabawi na siguro kayo ngayon sa mga discomfort, physical discomfort na naranasan ninyo. So, we have 8 of Pentacles energy. Ito naman is napakaganda rin kasi this is financial reward, no, na maaring dumating sa inyo, Virgo. Yung bang kayo, sobra kayong dedicated, committed, nagtsatsaga kayo sa inyong trabaho, no, sa inyong mga ginagawa, and you are going to be financially rewarded sa ngayon, Virgo. So, maaring mabigyan kayo dito ng promotion sa trabaho, maaring mabigyan kayo dito ng pay raise, maaring ganon, or scholarship, mga ganon, anything, no, na talagang parang yan sa inyo, reward sa great job na ginagawa ninyo sa trabaho. Kasi si Virgo, no, may pagka, ang iba sa inyo dito, Virgo, or should I say karamihan sa inyo, meron kayong pagka-perfectionist, no? Pag nagtatrabaho kayo, you want the best, no? You want the best. You are working to perfection talaga. Sisikapin ninyo na maging
perfect ang inyong trabaho. Yun kayo, kaya maybe yung ano ninyo na yan, yung approach ninyo na yan sa trabaho will be rewarded around this time. So, good luck po. We have 5 of Cups. Ayan. So, dito naman sa 5 of Cups, parang meron ditong regret, merong sadness. Dito ang iba. It is possible dito, Virgo, na meron dito siguro kayong trabaho na medyo siguro gusto niyo nang iwanan, no? For others of you, no, dito sa 8 of Pentacles energy, maaring you are thinking about changing careers, no? Maaring may iniisip kayong ganon. And at the same time, gusto ninyong mag-move forward, mag-move on dito kung ano man ang inyong ginagawa. Kasi maaring nasasawa na din ang iba sa inyo, no? Maaring may ganong ganap ang iba. But this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, no? Maaring ang iba sa inyo dito medyo nabuboard na sa ginagawa ninyo, kaya nag-iisip kayo na change kayo ng career path, and maybe at the same time na-excite kayo na mag-change kayo ng bago, naghahanap kayo ng mas exciting, mas fulfilling na gagawin, pero at the same time parang may lungkot din kayo na nararamdaman dito, no? And natural lang yun, na, diba? Kasi siyempre kahit paano na-attach na kayo siguro sa mga kasama ninyo, na-attach na kayo sa ginagawa ninyo, pero mas may nakikita kayong mas magandang sitwasyon outside of where you are now, no? Kaya parang gusto ninyo na magsimula kayo ng bagong karera, no? And maybe yung lungkot na yan, natural lang yan, but you know what, yung lungkot na yan, that is going to fade away once na magsimula na kayo sa bagong karera ninyo na iniisip, you know, you will easily adjust, you will easily adapt to new environment, to new situation, and yung sadness na yan, that is going to be replaced with excitement, no? And siguro determinasyon na pag-igihan ninyo ang susunod ninyong gagawin, diba? Para mag-excel din kayo. So, we have another 5 of Pentacles energy, no? So, yung 5 talaga resonates with change, no? At meron tayong number 55 na kasi dalawa na yung 5 natin. So, I suggest po, you look up for the meaning of number 55 for more guidance. So, ibig sabihin nito, no, malakihang pagbabago ang maaring maganap sa buhay ninyo. Malaking transition dito ang maaring mangyari sa buhay ninyo dito, Virgo. So, marami, no? Maraming pagbabago dito. Maaring pang sa trabaho ito, related sa money, career, finances. Dito kasi parang ngayon, upside down ang nagaganap sa iba sa inyo, no? Parang upside down ang nararamdaman ninyo. Maybe, some things are not falling into its right place para sa inyo sa ngayon. Kaya feeling ninyo, baliktad ang mundo ninyo sa ngayon. But, you know, this is 5. This is an energy of change. Kaya magbabago at magbabago ano man ang inyong sitwasyon ngayon for the better. No? Kung nakikita ninyo sa card, may mga maliwanag tayo na mga windows, and those are church windows, and that represents love and hope. Kaya ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, feeling man ninyo baliktad ngayon ang mundo ninyo, you don't have to worry about anything. No? You don't have to worry about it because ang importante dito, keep your hope and faith alive sa puso ninyo, no? Dahil magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon. Focus kayo doon sa positive mindset, no? And project a positive attitude. Dito baliktarin ninyo ang inyong nararamdaman. Kung nararamdaman ninyo malungkot, frustrated kayo, may dissatisfaction sa buhay, you know, baliktarin ninyo yan because everything will change for the better, no? So you just have to surround yourself also in positivity para yung mga bagay na ma-attract ninyo dito, sitwasyon na ma-attract ninyo dito is positive things then, positive experiences then, okay? So, tingnan natin kung ano ang final message ni Virgo. We have angel number 222. Ayan. So, it feels like to me na ang mga sitwasyon na to sa buhay ninyo sa ngayon, this is going to bring you in alignment with your purpose or with your
destiny, no? Kasi lalo-lalo na dito sa Five of Pentacles energy, maaring ang iba sa inyo dito na wala ng trabaho, maaring nag-resign kayo, napilitan kayong mag-resign, or maaring na-lay off kayo ng mas maaga dyan, no? Yung mga changes na yan, you know, that is going to bring you to somewhere, no, where you need to be at this time. There are going to be new doors that are opening for you, no, na doon talaga kayo dapat. Otherwise, kung hindi nangyari ito, kung ano man ang sitwasyon ninyo dito sa Five of Pentacles, hindi kayo makakapag-isip na mag-move on, mag-move forward sa buhay ninyo and to try different avenues, hindi ba? Kaya this is meant to be, no? It feels like to me that this is a destiny, okay? Meron kayong papupuntahang bago. Meron kayong calling towards another endeavor dito, or another opportunity dito, at yun ang maghahatid sa inyo sa fulfillment, sa happiness, sa satisfaction, no? So good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages po ninyo. For today, Taurus, paunang mensahe ninyo ay the Lover's energy. Ayan. So, Taurus, maaaring meron ditong bagong relationship na mabubuo. This is a new, love and romantic relationship na maaaring mag-develop between you and another person. Maaari din na kung nasa established relationship na kayo, maaaring mas magle-level up na kayo ngayon. Maaaring pinag-uusapan na ninyo yung pag-angat, no, ng antas ng inyong relationship. So, maaaring ganon din ang ganap dito for some of you. And, since a lover's energy is also an energy of making decisions, so maybe, para sa iba sa inyo, yun ang pinagdedesisyon na ninyo ngayon. Yun ang pinag-iisipan ninyo if you are ready for it, no? So, maaaring ganon din ang ganap dyan. What else for Taurus? We have Hierophant energy. So, speaking of leveling up, no, ng inyong relationship, some of you maybe are getting married na. Maaaring meron nang dito nag-propose sa inyo, or maybe kayo yung nag-propose na, no, sa person ninyo, and maybe you are heading towards wedding, no? Dito, kasi yan din ang energy ni Hierophant. For others of you, maybe you are focused on education, focused on learning around this time, no? Kaya siguro ang iba sa inyo nakatutok din kayo sa pag-expand ng iyong knowledge ngayon, or pag-acquire ng mga bagong kaalaman, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, Taurus, is ang trabaho ninyo siguro, you're a mentor, you're a life coach, you're a spiritual teacher, counselor, maaaring ganon. Yung nag-i-impart kayo ng learnings ninyo in life, nag-i-impart kayo ng academic knowledge ninyo, nag-i-impart kayo ng wisdom ninyo with other people. So, maaaring ganon ang trabaho ng iba sa inyo dito, Taurus, no? What else? We have Five of Pentacles energy. Ayan. So, this could be situation ninyo sa pangkaperahang aspeto, no? Maaring ang iba sa inyo dito may problema sa pera, may problema sa trabaho, maaring may problema sa source of income ninyo. So, maaring ganon. Yung parang ngayon, problematic siguro ang iba sa inyo, no? Dahil dyan sa mga sitwasyon na yan. But, sinasabi ng card na to na don't lose hope. Don't give up. Kasi, natural naman sa buhay natin na magkaroon ng mga pagbabago. Diba? May mga pagkakataon dito sa buhay natin na dumadating ang mga problema, challenging situations, you know, to teach us a lesson or to bring us wisdom and learnings, no? Na kakailanganin din natin in the future journey natin, no? Kaya maaaring ito yon, no? Maaaring ang dumating or dadating sa inyo dito na sitwasyon is medyo problema sa pera, no? But this is 5, no? So 5 resonates with change. Kaya kung ano man yan, magbabago at magbabago din yan, no? Mabilis din yung masusolusyonan yan, mabilis din yung mahahanapan yan ng kasagutan, no? You're going to find a way out, no? Diyan sa kung ano man ang sitwasyon na yan, Taurus, okay? Kaya wag kayong mag-alala. Just keep your positive mindset and project positive attitude, dahil Taurus, with that
mas makaka-attract kayo ng positive experiences, positive situation sa buhay ninyo. At, maa-attract ninyo dito kung ano ang solutions, no? Kung anong solution sa mga pinagdadaanan ninyong difficulty, okay? So, we have the moon energy. Look at that. May divine guidance sa inyo. May mga intuitive messages na parating sa inyo or binibigay na sa inyo dito. And that is going to help you, no? Navigate your situations. Decision making, challenging situations, you're divinely guided. Kaya mahalaga lang na pakinggan ninyo kung ano ang gabay sa inyo na divine universe dito. Follow your gut, follow your inner voice, no? Follow your intuition, okay? So, dito din sa moon energy, ibig sabihin dito na even in your dreams, no? Merong mga gabay na pinapadala sa inyong divine universe para talaga na matulungan kayo kung paano ninyo ito i-handle ng mga sitwasyon ninyo. Kaya pay attention to your dreams as well, no? Kasi pinapadalan kayo ng mga sitwasyon sa panaginip, no, na makakatulong sa inyo. Aside from intuitive messages na pinapadala sa inyo, may mga panaginip kayo dito na yun ang magagabay sa inyo kung paano ninyo i-approach ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano ang final message ninyo, Taurus. We have angel number 1441. Ayan, unique skills. So, siguro ang focus ng iba sa inyo ngayon is self-development, personal development, maaaring ganon. So, maybe you're going to focus on your craft sa ngayon, focus on your talents, your skills, no, your gifts dito, and it feels like to me that is going to lead you to success. Maaaring yan ang pagpo-focus ninyo, yan ang maghahatid sa inyo ng financial success. Kasi maaaring yan ang magbubukas ng bagong pinto para sa inyo, para sa bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, bagong source of income ninyo, bagong money path. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.